Mga par, bumili na nga pala ako ng water heater para gumaling na tong flower horn ko. Tapos bumili na rin ako ng thermometer para malaman ko kung accurate yung temperature ng water heater ko. Kaya lang parang merong problema dito sa thermometer ko, parang di naman siya gumagana mga par. Expert na ba to mga par? Yung nabilan ko kasing pet shop, nalilito rin sila kung paano gamitin tong thermometer at water heater. Nung una pagsaksa ko dito sa water heater, umilaw naman siya at umaandar. Pero ilang minuto nga lang yan nakalipas, isang minuto nga lang yata yun bigla na lang ulit namatay yung water heater, di na ulit umandar. Sa mga gumagamit ng ganitong water heater, patulong naman, baka kasi defective tong nabili ko baka sira ito talaga Kasi parang nakakapagtaka naman na naabot niya agad yung 32 degree na temperature na sinetap ko mga par. Kanina nga lang bumili na agad ako ng thermometer at itong water heater kasi nakakatulong daw to para magamot agad yung white spot ng flower horn natin. Dahil wala nang pagsasaksakan tong water heater, bumili na rin ako ng wire tsaka outlet para gagawa na lang ako ng extension na pagsasaksakan ng air pump natin tsaka netong water heater. Fast forward nga tayo mga par dahil tapos ko nang buuin tong wire extension natin. Kaya i-unbox ko naman tong nabili natin sa pet shop na thermometer at water heater. Ito nga yung nabili kong thermometer, maganda daw to mga pare. Ito naman yung nabili kong water heater na Sobo, yung tatak high class aquarium heater daw to, HF100 ang model. 100 watts at mabilis mag-iinit ng tubig natin mga par. Mas maganda nga daw gamitin itong mataas yung watts tsaka mas malaki para mas mabilis maabot yung temperature na kailangan natin mga par. Kapag ganon mas makakatipid tayo sa kuryente. Kaysa naman bumili tayo ng malit at mababa yung watts tapos matagal naman maabot yung temperature, magdamag siyang nakasaksak di tataas yung kuryente natin mga par. At isiset ko lang to sa 32 kasi ito daw yung the best na temperature para sa white spot ng flower horn natin. Mas mapapabilis nga daw paggaling niya sa loob lang ng 3 days kaya subukan natin sana gumaling nga yung flower horn natin mga par. Tinanggal ko na nga itong DIY extension ko na nakarektang nakakonek sa air pump natin mga par. Manipis na wire nga lang yung ginamit ko dito mga par kaya kailangan natin itong palitan. Baka kasi hindi kayanin ng wire na to yung air pump natin tsaka yung water heater kapag pinagsabay mga par mahirap na. Kaya gamitin na natin itong wire extension na below kasi mas makapal to tsaka kakayanin niya yung air pump tsaka yung water heater. Tapos hugasan na nga natin itong mga accessories na nabili ko, hugasan lang natin mabuti mga par para hindi malason yung isda natin. Ganito nga lang setup yung mga suction cup para dumikit sa aquarium natin mga par. Tanggalin mo lang yung plastic na nasa dulo ng heater tapos ipasok mo lang itong mga suction cup para maidikit natin mamaya sa aquarium natin. Medyo nabubuloy pa ako mga par pero ito setup ko nga nasa 32. Yan nga daw yung the best temperature para mas mapabilis nga daw yung paggaling ng flower horn natin yung mga white spot niya para mabilis matanggal. Ito naman yung thermometer mga par, subukan na natin tong itigil sa aquarium mga par. Dito ko nga siya ipipesto sa pinakadulo ng aquarium para masakop na yung pinakakabuong temperature ng tubig natin mga par. Tapos dito naman sa kabilang dulo, dito ko nilagay yung heater natin mga par. Kailangan daw kasi malapit daw to sa nagpo-flow na tubig sa aquarium natin para mas mapabilis nga yung pagpapainit niya sa tubig natin mga par. At ito na nga yung lagay ng flower horn natin mga par. Medyo na-curious pa sa nilagay nating heater mga par. Sana pagkatapos nito lumakas at gumaling na nga siya mga par. Kaya maraming salamat sa panonood.